Mga kapitbahay, magtatayo na kami ng panaderia. Nagutom na naman yung mga tambay sa bahay at nag-request na naman ng kakainin. Ito nga't nautusan na naman ng tatay. Nananahimik manood ng Netflix kapag talaga wala kaming magawa tiyan namin ang naririnig namin palagi. Hidden talent talaga ng tatay namin ng paggawa ng mga ganyan. Marunong din siyang gumawa ng mga hopya at yung mga araro kung tawagin dito sa amin. Pagpasensyahan niyo na yung boses ko at may nakasilpak na tissue sa ilong ko ngayon na dahil sinisipon nga ako. Focus na lang tayo dito sa tae. Tinapay pala. Pamilya nga kami ng mga talented at lahat na lang ay kaya naming gawin. Kung maano dyan, video ko to, pagbigyan mo na. Kapag magluluto ng merienda ang tatay, ay always present kami magkakapatid. Lahi kasi kami ng mga matatakaw. Tignan mo naman at napakarami nga ng ginawa niya. Parang last kain na lang namin to. Kung hindi nyo na itatanong, dami naming ambag magkakapatid dyan. Kaming tagapugaw ng mga langaw kapag dumadapo sa ginagawa niya, tagatikim na rin. Sa mga oras na niya talagang natatakam na kami, nagkakagulo na. Ito nga, hindi na malaman kung paano bubuhatin ba to. Kapag ito talaga natapon, ay wala kang baon ng isang buwan. Napakagandang bata nito. Ang problema lang ay hindi marunong magsuklay. Mukhang kuto Mga oras na nga yan ay naaamoy ko ng parang may mga paluto na. At tignan mo nga naman, nandito na yung mga langaw. Mga kapatid ko pala. Tignan mo nga naman mga patay gutom. At ito nga naman pala yung panganay namin na tinuturo niya yung unahin na yung amoy niya. Pasensya na nga pala sa mga makakakita dahil kinamay na ng tatay ko ang pagdukot sa donut at wala ka naman din palang pake dahil hindi naman ikaw ang kakain. Panay saway ko nga ng mga oras na yan dahil may gumugulong na ng mga naluto na. Sabi ko wag papakilaman at bibidyohan ko pa yan. Alam nyo naman, content creator nga at yung ang pangalay namin panay turo dun sa kaamoy niya. Sabi sa papa namin ay unahin ng iprito. Ito naman si papa ay hindi nakikinig. Yan nga may nagaganap na favoritism dito. Siyempre, ako yung favorite. Ako yung narrator Wala kayong magagawa. Lahi nga kami ng mga magaganda. Tignan nyo naman yung panganay namin. Mas mukhang bata pa dito sa panganay niya. Hindi ko nga mawari kung ano ba yung nasa ulo niya. Asado ba siya o bola-bola. Mga oras na yan ay naluto na nga yung first batch at sabi ko wag mo nang kukunin dahil sabay-sabay kong bibidyohan at pipicturean ko pa yan. Yan nga ay bubudburan namin ng Tide Este Berbrand pala. Ba't kasi nakalagay sa ibabaw ng washing? Sa oras na yan, yung second batch naman yung piniprito ni tatay. Sabi ko naman kasi ang dami niyang ginawa, parang isang barangay ang pakakainit. Etong mga kamag-anak ko ay halatang gutom na, nagpipigil kumuha pero sabi ko wag munang guguluhin. Yan nga ay si baby na lang muna ang singot-singotin nyo. Total amoy donut tayong lahat dito. At yan nga ay chinek ko muna, baka may kumuha at magkulang. At dahil patapos na nga itong second batch, yung kapatid ko ay nagre-ready na ng Tide powder. Ay hindi, gatas yan. Hindi na nga makapagantay itong gwapo kong pamangkin sa Jedli kasama ng mga langaw kanina. Sa totoo lang, iniisip ko kung makakailang piraso ba ako. At yan na nga, the moment of truth, nilagay na nga yung donut dito sa gatas. Yung gatas na yan ay may halo ng asukal para medyo manamis-namis. Para sa akin lang yung mga merienda ganyan, yung mga kinamay, yung mga pinakamasasarap na merienda kasi may mga extra flavor. Sabi ko nga, ilagay muna sa lalagyan at pipicturean ko muna. Maya-maya lang ay lumabas na tong mga pamangkin ko. Una na nga binigyan itong gwapo kong pamangkin dahil kanina pa siya nag-aantay dito sa may Jedli at yan na nga kanya-kanya na ng tukot. Ay Diyos ko po, ang saya-saya pag ganitong salo-salo lalo na kapag sama-sama ang pamilya. At ito na nga yung pinakapaborito kong part, yung kapag kukuha ka ng sayo ay may extra budbud ka ng gatas, talaga naman. Yun na nga, kung sino pa yung nagluto ay siya pa yung huling bibigyan. Tapos isang piraso lang ang kinuha ni tatay. Yun na nga, maghahanap na ako ng pwestuhan. Ito pa, naunaan pa ako ng pamangking kong unggoy. At ito na nga, papunta na nga ako dito sa pwesto ko. Sabi ko nga, naunahan niya pa ako. Gusto ko dun sa may sulok, yung may nakasandal ba. Tawang-tawa nga siya dyan sa may gilid dahil pineflex-flex ko pa tong donut ko sa may White House. Ang ganda kasi ng background, parang yayamanin. Diyan lang kayo, huwag kayong mag-scroll at enjoyin ko muna tong kinakain ko ha.
Ayan, ayan, kape.